Mahal na mahal kita. Pero papaano naman yung kapatid ko na umaasa sa'yo? Wala akong pagmamahal sa kapatid mo. Ikaw ang tinitibok ng puso ko, Alicia. Anong magagawa ko? Alicia, Rigor, ang kamay ko, bitawan mo. Baka makita ka ng auntie ko. wala siya na dito. Nakita kong walis na siya. E samantalin na natin ang pagkakataong ito, Alicia. Rigor, huwag mo ko Alicia. yakapin. Hindi pa kita sinasagot. Hindi ako maghinayang, Alicia. Hindi na ako magkapaghintay. Huwag. Baka may makakita sa atin. Isusumbong pa ako sa mga magulang ko. Nakasarado ang pinturang kwarto mo. Walang makakakita. Ano man ang gagawin nating dalawa? Alicia. Alicia. Rigor. Alicia. Rigor. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Oh, bakit, Rose? Nilapitan mo ako dito sa likod ng bahay. May kailangan ka ba sa akin? Opo, inay. Yung kaklase ko noon ay inimbitahan niya ako sa pista nila. Doon lang sa kabilang barangay. Pwede ba akong dumalo? Ay, pwede naman. Basta samahan ka ng ate mo para may kasama kang umuwi. Eh, dahil alam mo naman, yung ate mo, ayaw niyang gumagala ka na nag-iisa. Inay, wag na po. Dahil ihahatid naman nila ako dito. Kaya walang problema kung ako lang ang dadalo. Talaga bang ayaw mong kasama ang ate mo? Baka mamaya may makilala ka, isama ka kung saan-saan. Naku, hindi ko gagawin yan, inay. Basta magtiwala po kayo sa akin. Alam ko naman ang mangyayari sa akin eh. Kung hindi ko kilala ang pagkatao ng makikilala kong lalaki. Dapat lang na mag-ingat ka sa panahong ito, anak. Dahil bata ka pa, hindi ka pwedeng makipag-asawa ng ganyang edad. Naku, hindi ko na ang gusto na maagang mag-asawa, inay. Dahil alam ko ang hirap. At saka nakita ko naman, yung pinsan ko na maagang nag-asawa ng kasing edad ko. Mga 2 taon lang ay naging losyang na. Kaya anak, huwag mo siyang gayahin. Kailangan na tapusin mo muna yung pag-aaral mo para hindi ka lait-laitin ng magiging biyanan mo. Yan ang lagi mong tandaan, anak. Ang mga bilin ko sa'yo. Naku, ang Rosie na yun. Sigurado, kasama niyang kanyang kabarkada. Pero gabi na. Anong oras na ba? Ha? 8:00 na ng gabi. Dapat nandito na yun sa bahay. Tatanungin ko nga ang inay ko kung saan siya nagpunta. Eh, anak, nandito ka na pala. Eh, saan ka ba galing? Kanina pa kita hinihintay. Kuwan po inay. Sinamahan ko po si Laarni doon sa mall. May binili po kami. At saka may pinuntan pa kami na okasyon eh. Bakit po ba inay? Eh, ang gusto ko sana samahan mo ang kapatid mo na pumunta sa sayawan. Ano? Aba, nahimimihasan ng babaeng yun inay. Lagi na lang dumadalo sa sayawan. Baka naghahanap na yun ng manliligaw niya. Hindi naman siguro, anak. Eh, parang masaya pag dumalo sa sayawan. Nalilibang daw siya. Ang hilig talaga ni Rosie na makipagsayawan, ano? Hindi ba niya nahahalata na may mga binata na nagsasamantala? Niyayakap ng maigpit ang kasayaw nila, inay. Ganun ba? Eh, pag nakatagpo kayo ng ganyan, iwanan nyo na siya. Para mapahiya.
Hindi kaya gagawa ng gulo, inay, pag napahiya yung tao at sabihin na bastos ang kasayaw niya? Baka makaisip pa ng gumawa ng masama sa babaeng nanghiya sa kanya, inay. Kaya ayaw ko ng ganun. Hahayaan kong matapos yung tugtog. Okay na lang. At type ko ang mukong na ito. Sana magsalita at makipagkilala sa akin. Ang gwapo pa naman niya. Ang mahirap, baka mahiyain siya at di alam ang gagawin para alamin ang pangalan ko. Ang mabuti pa ako na lang mauna na magtatanong. Kuya, pwedeng malaman kung taga rito ka? Hindi ako taga rito. Sa kabilang barangay ako. At ininda lang ako ito para makipagsayawan. Dahil kunti lang ang dumadalo pag ganitong okasyon. Ganun ba? Pwedeng malaman ang pangalan mo, kuya? At gusto kitang maging kaibigan? Oo naman. Ako si Rigor. At salamat kung gusto mo akong maging kaibigan dahil kunti pala yung kilala ko dito sa lugar ninyo. At teka, kuya, huwag ka sanang magagalit, ha? May nobya ka na ba? Baka sabunutan pa ako rito, Huwag kang mag-alala. Wala akong nobya ko sa dahil hindi ko pa natagpuan yung gusto kong babae na masasama sa akin. Ay, pihikan ka pala, Kuya Rigor. Ano bang tipo mong babae? Baka mas kilala ako. Di ipapakilala kita sa kanya. Ay, hindi bali na. Hindi pa naman ako na magkaroon ng nobya. Ang gusto ko, ako mismo yung makahanap sa kanya. Para hindi ka na mapagod. At baka hindi ko rin magustuhan yung papakilala mo sa akin. Lalo yung pamilya niya. Ha? O sige, ikaw ang bahalang maghanap. At pwede na ikaw na lang ang kasayaw ko hanggang matapos ang sayawan. Rosie, Aba pare, natikpuhan mo yata yung kasayaw mo. At hindi ka na nagpalit ng partner. hindi naman pare. Siyang nakiusap sa akin dahil may kasayaw siya na ayaw naman niya. Laging nagsasamantala sa kanya daw. Halos siya kapin at gustong halikan pa Kala ko nakatagpo ka na ng tipo mong babae. Kaya siya lagi ang kasayaw mo. Sa bagay, maganda naman siya. At sa tingin ko pare, may gusto siya sa'yo. Pero bata pa siya pare. Tama ka pare. Matatapos lang ng high school sa taong ito Ba't ayaw ko siyang hindi Baka kung ano pang isipin na gawin sa akin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Pero malay ko. Baka may barkada siya. At ipabugbog pa ako, sasakit ang katawan ko. Bagay, tama ka dyan pare. Ang lagkit niyang tumingin sa'yo Parang gusto kanyang maging nobyo. Pero sinabi ko sa kanya na ayaw ko pang magkaroon ng nobya. Dahil hindi ko pa nakita yung babae nagpatib ko ng puso ko. Mabuti kung yun ang sinabi mo. Para hindi siya umasa. At di kanya pikutin. Ikaw, Rosie, ha? Bakit hindi mo ako sinama kagabi? Imbis na may kasama kang uuwi dito sa bahay. Paano naman ate? Noong umalis ako, ay wala ka pa. Nandito na yung mga sumunod sa akin Di nakakaya na paghintayin ko pa sila. Sa susunod, ha? Huwag mo nang gawin yun, ha? Na ikaw lang ang dadalo sa sayawan. Baka may mambastos sa'yo. Wala naman ate. Dahil may mga pulis at tanod na nagroronda doon. Kaya walang gumawa ng gulo. Ay, nako! Hindi mo masasabi yan. Hindi lahat ng araw ay payapa ang sayawan. Dahil nga may mga nakikipagsayawan na mabaho at lasing. Di, mapapahiya na ayaw siyang kasayaw ng babae. Oo nga pala ate. May nakilala ako na gwapong lalaki at type ko siyang maging nobyo. Hoy, hoy, hoy. Kay bata-bata mo pa Kumakarengking ka na. Hindi ka pa tapos ng high school Tapusin mo munang yung pag-aaral. Ate, kahit makipagrelasyon ako, hindi ibig sabihin na mag-aasawa na ako. Gusto ko lang may inspirasyon. Sana nga yan ang nasa isip mo. At
hindi ka lumande para magkaroon ka ng asawa. Isipin mo yung sakripisyo ni na inay at itay para makapag-aral ka, matapos ka sa iyong pag-aaral, hindi ang karengking mo. Inay, magpapaalam po kami ni Rosie sa inyo kasi may sayawan doon sa eskwelahan. Sinabihan kami ni Kagawad Angeles na dadalo. Sige, pumunta kayo. Pero huwag kayong magpuyat ha. Para may kasama kami ng itay mo na pipitas ng mga gulay sa bukid. Ha? Bakit po, Inay? Pwede na bang pitasin ng mga gulay at ibebenta nyo sa palengke? Hindi pa naman anak. May pumunta rito na bumibili ng mga gulay at ibiyabiyahe sa iba't ibang bayan. Kaya hindi na ako mapagod na magbenta sa palengke. Ay, naku Inay, mabuti naman kung ganon. Sana maging maswerte uli ang pagtatanim ninyo at tutubo kayo ng malaki para may pambili ng mga kailangan natin at pambayad sa ilaw. Di ba, Inay? Oo naman anak. Sa bagay, lagi naman na tumutubo kami ng itay ninyo sa ating mga pananim sa bukid. Di tayo kinakapos masyado dahil hindi nasasalanta ng kalamidad ang ating lugar. Ah, upo Inay. Sige po Inay ha. Magsasayang na ako para makakain na tayo ng maaga bago kami pupunta ng sayawan. Sige anak, dahil sigurado na merienda lang ang ipapakain sa inyo doon sa sayawan. Kaya mas mabuti kung bago kayo umalis, kumain muna kayo ni Rose, ha? Sige, magsaing ka na. Opo, Inay. Ate, tingnan mo nga ang isinuot ko. Parang hindi yata kasya sa akin eh. Paano naman kasi? Ang dami mong kinain kanina. O di busog na busog ka ngayon. Kaya tignan mo, lumaki ang yung baywang. Kinulong kasi ako ate. Kaya hindi ko na napigilan na marami ang kinain O ko sige tuloy. na, dalian mo nang magbihis. Baka darating na yung mga kasama natin na susundo eh. Nakakahiya kung maghihintay pa sila sa atin. Ay, naku ate. Sana dumalo rin yung lalaking nakilala ko noong nakaraan na nakipagsayaw. Naku. Hoy, mag-ingat ka sa mga bago mong kakilala ha. Baka sumama ka sa kanila at mapasubo ka lang dyan. O tignan mo yung pinsan natin. Nakakita lang ng gwapo, sumama ka agad. Yun pala, may asawa na. Kaya yun, nagsisi siya. Dahil nabuntis, hindi siya pinanagutan at nanganak na walang asawa. O nakakaya sa mga tao. Kaya, please, huwag mo siyang gayahin, ha? Huwag kang mag-alala ate. Hindi mangyayari yan sa akin. Dahil nasa isipan ko ang mga bilin ni inay. Ligaw! 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 Andiyan na yung mga kasama natin. Halika na, dalian mo na! Nandiyan na kami! Sandali lang! Inay, tay! Aalis na po kami! Ang gwapo naman ng lalaking kasayaw ko. Ngayon lang, medyo mahiyain yata. Hindi makapagsalita. Miss? Ano yung sasabihin mo? Huwag kang magagalit ha. Kung tatanungin ko kung ano yung pangalan mo. Ako nga pala si Rigor. Ikaw, anong pangalan mo? Ako naman si Alicia. Sana yung susunod na music tayo pa rin mag-partner. Pwede naman. Basta ba hindi ka maunahan ng ibang mga binata eh. Sige, diyan na lang ako sa malapit sa'yo pwede. Ikaw ang bahala. Basta, alerto ka na lumapit sa akin para hindi ka maunahan ng iba. Rose, bakit nag-iisa kang umuwi? Nasaan na nga ti Alicia mo? Iniwan ko na siya doon, inay. Teka, bakit ganyan ang itsura ba? Ano bang nangyari sa'yo, ha? Wala po, inay. Sige po, papasok na po ako doon sa kwarto ko. Inaantok na ako eh. Auring, nandito na ba ang mga anak natin? Si Rosie lang ang umuwi at parang may problema siya. Ano?
Anong problema niya? May nambastos sa kanya. Kailangan na tanungin natin kung sino ang nambastos sa kanya. Tumahimik ka nga dyan. Ang mabuti pa, tanungin natin muna kung anong problema niya. Sige, tawagin mo yung anak natin para makausap natin. Para malaman natin kung may nambastos sa kanya at makakatikim siya ng bagong hasang itak ko. Oh, mabuti naman at gising ka na, Rosie. Ano bang nangyari sa'yo kagabi? At nauna kang umuwi, ha? Ewan ko sa'yo. Oh, bakit ka ganyan? May sama ka ba ng loob sa akin? Sabihin mo nga, may kasalanan ba ako sa'yo? Sabihin mo naman para alam ko. Nakakainis. Hindi na ako nagipagsayawan dahil sinulong mo na ang gusto kong kapareha. Ano? Ang ibig mong sabihin, si Rigor, na nakilala mo noon? Hindi ko alam. Kung sinabi mo sana, ikaw na ang sinabi kong kapareha niya. Nakita ko pa ang higpit-higpit ng kapit mo sa kanya kung sumasayaw kayo. Kaya umuwi na lang ako. Ah, ganun ba? O, pasensya ka na. Huwag kang mag-alala. Sa susunod, iiwasan ko na siya. Kaya tama na yan. Huwag ka na magtapo sa akin, Hindi ko naman alam eh. Ha? Ang ibig mong sabihin natin, hindi mo kursunada si Rigor? Ah, Juan! Hindi! Baliwala sa akin ang Rigor na yon. Teka, tinanong ba sa'yo kung saan ka nakatira? Hindi ate. Pero pag nakita ko ulit, ay yayayain ko dito sa bahay at magkwentuhan kami. Pwede ba yon, ate? Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Alicia, ano bang pinagtatalunan ninyong magkapatid, ha? Nag-away ba kayo? Hindi po, inay. Nagbiroan lang po kami. At medyo napikon si Rosie, kaya umiyak siya. Kung ganoon, sa susunod, huwag mo na siyang biruin. Alam mo naman ang kapatid mong yon. Maiksi ang kanyang pasensya. Kaya ikaw na lang ang bahalang magparaya. Kung anong gusto niya, sundin mo na lang. Ha? Paano kaya to? Porsyonada ni Rosie si Rigor. Pero ganun din ako eh. Anong gagawin ko? Oh, teka. Bakit natahimik ka na dyan? May problema ka ba sa sinabi ko, ha? Wala po, inay. Sige po, sa susunod, kung anong gusto niya, yun na lang ang masusunod, inay. Oo naman, anak. Para hindi sasama ang kanyang loob sa'yo. Alam mo naman yung kapatid mong yon. Kung anong gusto, ayun ang dapat niyang makuha. Hindi ba? Oo nga po, inay eh. Lagi ako na lang nawawalan. Lalo nung bata pa kami. Lahat ng laruan nasa kanya. Pagbigyan mo na lang ang kapatid mo, anak. Ikaw ang nakakatanda. Kaya ikaw ang dapat umunawa sa kanya. At saka, kuwan pala, mamalengke ka. Oh, ito ang listahan ng bibilin mo. Sige na, palis ka na para hindi ka maabutan ng ulan. Opo, inay. Akin na yung listahan. At nang makaalis na po ako. Ay, naku. Pagod na ako sa pagbubuhat ng mga pinibili ko Mabuti at nabili ko na lahat ang sinabi ni inay. Kaya uuwi na ako. Ano ba to? Medyo malayong lalakarin ko. Dahil sa bukid ako daraan. Alicia, dali lang. Si Rigor, nakita niya ako. Namalengke yata siya. Ayan, malapit na siya dito sa kinaroroonan ko. Paano ko siya iiwasan? Ang dami mo palang pinamili. Sigurado na hindi mo kayang buhatin yan. Ha? Bigat yan. Kwan, kaya ko na to. Sige, alis na ako Huwag mo na akong iyain, Alicia. Gusto ko lang makatulong naman sa mga dalahin mo. Sige na. Ako lang magbubuhat yan. Hanggang doon sa bahay ninyo. Bigat yan. Kwan kasi... Sige na, sige halika na na. nga. Para makauwi ka na sa bahay ninyo. Diyos ko, ano kayang sasabihin ko kay Rosie kung makita niya ako na inihatid ako ni Rigor? Sigurado, magtatampo na naman yung kapatid kong yun. Mahala na nga. O ano, Auring?
Wala pa ba si Alicia na namalengke? Kanina ko pa gustong magsigarilyo eh. Ang tagal naman niya. Huwag kang mag-alala. Darating din yon. Hintayin mo lang. Makakauwi rin dito sa bahay. Ayaw rin, may dumarating na bisita. Sino kaya yan? Anong bisitang sinasabi mo dyan? Saan mo ba nakita, ha? Diyan sa may pilapil. At dito ang pupuntahan. Totoo ka. Sino kaya yan? Hindi ko naman kilala. Hindi bale. Makakarating din dito sa bahay. Malalaman natin kung sino ang bisitang yan. Ngayon lang may bisita dito. Baka manliligaw sa isa sa ating mga anak yan. Tama ka dyan. Sino kayang gusto niyang ligawan sa dalawang anak natin? Sino pa ba? Kundi si Alicia. Hindi pa naman pwede si Rosie dahil 17 lang yan. Kaya sigurado ako na may kursunada yan kay Alicia. Aba, may naghatid kay ate. Teka, parang kilala ko ang kasama niya na nagbuhat ng mga dala ni ate. Hindi ako maaaring magkamali. Si Ricor. At nakasunod si ate sa kanya. Alam ko na. Sigurado na akong dadalawin ni Ricor. Kailangan magpalit ako ng damit at magpaganda bago ako humarap kay Ricor. Naku, natutuwa ako at natupad ang gusto ko na dalawin ng lalaking kursunada ko. Papasok muna ako doon sa kwarto at pipili ako ng damit na bagay sa akin para mapansin ako ni Ricor. Ang ganda pala ng kapaligiran ninyo dito, ha? Marami mga punong kahoy na mapagkukunan ng mga bunga. Oo, Rigor. Masipag kasi si Itay na magtanim ng mga punong kahoy na pwedeng pakinabangan. Ganun ba? Baka nakaka-stop muna ako sa'yo. Sabihin mo lang. Kung pwede, gusto ko sanang magpagkwentuhan muna sa'yo. Pero baka ikaw pa yung magluluto ng pananghalian ninyo. Hindi! Ang inay na ang bahalang magluto pag alam nila na may kausap ako. Teka, ikaw baka may magalit sa akin kung makita ka dito. Wala naman dahil wala pa naman akong nobya eh. Kaya huwag kang mag-alala. Walang magagalit sa akin at magagalit sa'yo. Ha? Bakit naman nasabi mo yan? Hindi ba silosa ang nobya mo? Kaya walang problema? Kahit may nakita niyang may iba kang kasama, ganon? Hindi, Alicia. Hindi, wala akong nobya. Dahil noon, hindi ko nakita. Yung babaeng talagang magpapatibok ng puso ko. Pihikan ka yata sa pagpili na yung mamahalin na. Mahirap yan. Baka tumanda kang binata. Hindi mangyayari yan, Alicia. Dahil natagpan ko na ang gusto kong babae na liligawan ko. Kaya lang, hindi ko naman pwedeng biglayin. Hay naku, Rigor. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Baka maunahan ka pa ng iba. Hahanap ka uli ng tipo mong babae. Kaya ngayon pa lang, sabihin mo na sa babaeng nililigawan mo na gusto mo siya. Inay, asan na po si Ricor? Yung kausap ni ate? Umalis na ba siya? Hindi man lang ako tinawag ni ate. Ang sabi niya sa akin may importante pa raw siyang pupuntahan. Pinipigilan ng ate mo para dito na siya mananghalian. Pero tumanggi naman. Mahiyain yata yung lalaking yun. Tama po kayo, inay. Halos di siya makapagsalita eh. Kung hindi mo tatanungin, wala siyang sasabihin. Ganun ba? Siguro bagong kilala mo lang yun ano. At hindi pa niya kabisado ang ugali mo kaya nakikiramdam muna siya ano. Alam po ninyo, inay, huwag po kayong magagalit. Pero siya ang tipo ko na maging nobyo. Ano? Anak, bata ka pa. 17 taong gulang ka lang. Hindi ka pa pwedeng makipagnobyo. Huwag ka sanang magmadali. Marami pa dyan na hindi mo pa nakikita. May edad na si Rugor eh. Kung sa ate mo siya maligaw, pwede. Naku, hindi ako papayag, inay. Basta siya ang gusto ko. Huwag kayong humadlang ni Itay sa kaligayahan ko, no? Kundi, magpapakamatay ako. Rosa!
Talagang hindi yata mapigilan sa gusto niya si Rosie. Papaano naman ako? May gusto rin ako kay Rigor. Na-inlove yata ako sa kanya. Wala nang makilala ko siya. Pero sigurado, naaawayin naman ako ni Rosie kung papatulan ko si Rigor. Di bale, kahanap na lang ako ng iba kaysa magalit pa yung kapatid ko sa akin. Ate, bakit di mo ko tinawag? Pumunta rito si Rigor at sinabi ko na sa'yo na kursonada ko siya. Hindi mo lang pinigilan na umuwi para makapagkwentuhan sana kami. Kwan kasi, nagmamadaling umalis. May pupuntahan daw na importante. Nakita lang ako sa palengke na may mabigat akong binuhat kaya tinulungan niya ako hanggang dito. Ha? Ganun ba? Sige na nga. Pero sa susunod, sabihin mo ate na gusto ko siyang makausap ha? At sana, sinabi mo na bumalik siya dito. Oo. Sinabi niya na babalik siya dito sa ibang araw. Kaya pag pumunta rito, ikaw na lang ang humarap. At pag ako ang hinanap, sabihin mo na, dinalaw ko ang aking kaibigan. Siyempre naman ate, basta ako nang bahala sa kanya. At dapat na ako ang dalawin niya. Dahil ako ang unang nakakilala sa kanya. At sa palagay ko, may gusto rin siya sa akin ate. Ha? Rosie? Alam mo siya, no? Si Roseng gusto na niyang magkaroon ng nobyo. Pinipilit niya dahil may kursonada siyang binata. Ha? Sinabi ba niya kung sino ang binatang yon? Kilala ba natin ang kanyang pagkatao? Hindi ko alam kung kilala mo siya. Yun yata yung naghatid kay Alicia nung namalengke siya. Ay, siya yung sinasabi ni Rosie. Sa tingin ko naman mabait at matinong tao yun at may respeto sa kapwa. Pero hindi naman sila bagay. Dahil may edad na yon. Kung si Alicia, pwede pa. Hindi kay Rosie dahil bata pa yung anak natin. Paano yan? Siyang nagustuhan ni Rosie. Kaya wala tayong magagawa kundi payuhan siya. Kung makikinig siya sa atin. Ay nako siya, no? Parang hindi mo kilala ang anak natin yon. Pasaway! Kung anong gusto, yun ang masusunod. Ay nako, ano ang kailangan natin gawin? Para magtino ang batang yon. At isipin niya na hindi ang sarili niyang kapakanan ang dapat isipin, kundi tayong pamilya niya. Ay, hayaan lang natin siya. Kung naman ay hindi siya papatulan ng binatang yun. Sa palagay ko, kay Alicia may gusto yun. Oo naman. Tingnan mo. Dahil may dala na pinamili ni Alicia, tinulungan niya at nagmalasakit. Kaya sigurado ako na ang gustong ligawan ay si Alicia. Buti naman at nakita kita, Rigor. May pupuntahan ka ba? Pwede ba kitang istorbuhin sandali? Oo naman. Ikaw pa. Alam bang sasabihin mo sa akin para alam ko kung ano yan? Yung kapatid ko kasi, gusto kanyang makausap at makipagkwentuhan sa'yo. Kaya pakiusap, pagbigyan mo naman para sumaya naman ang kapatid kong yon. Alam mo, lagi siyang malungkot eh. Ganun ba? Sige, tutulungan kita. Pero baka may ibig sabihin ng kapatid mo, ha? Yun hindi ko mapagbibigyan. Basta, ikaw na ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Siyempre, bata pa yon. At kailangan pa ng gabay para maisip niya ang tama at mali. Ako, hindi ka lang nakikiusap eh. Hindi ko gagawin yung sinasabi mo. Ayaw kong mapasubo sa isang bagay na hindi ko naman alam kung ano magiging kapalit. Sana, pag nag-usap kami nandun ka. Baka naman makaisip niya na akitin ako. Umalis na si Rigor. Sana, naintindihan niya at naunawaan niya ang sinabi ko sa kanya. Kahit personada ko, hindi ko ipapahalata sa kanya para maibaling niya ang pansin kay Rosie at hindi magtampo sa akin yung kapatid ko. Ate, may usapan na ba kayo ni Rigor? Sabihin mo sa akin ng totoo para hindi na ako umasa. Ano ate? Wala kaming usapan, Rosie. Hindi naman siya naliligaw sa akin eh. Kundi, itinuturing ko lang siyang isang kaibigan. Huwag kang magsinungaling ate.
Alam mo naman, nagkursunada ko si Rigor. Pero, kinakausap mo pa siya. Kaya, mag-uusap tayo ng masinsinan. Sabihin mo sa akin, may pagtingin ka ba kay Rigor? Ate, meron ba? Rosie! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Huwag mo nang ipagkaila sa akin, ate. Kursunada mo rin si Rigor, di ba? Kahit sinabi ko na sa'yo na kursunada ko siya. Ha? Juan Rosie, hindi! Hindi ko siya kursunada, no? Nag-usap lang kaming dalawa. Pero umalis ka agad. Kung ganon, bakit pa kayo nag-usap na dalawa? Bakit hindi mo ko tinawag para magkausap kami? Dapat ikaw ang lumapit sa amin. Hinintay kitang lumabas, pero hindi ka naman lumabas. Kaya kinausap ko siya. At saka, may importante pa siyang lakad eh. Aminin mo na, ate. Natundong sinabi ko, di ba? Tama na yan. Kulit mo naman. Ilang beses ko bang sabihin sa'yo, ha? Wala akong gusto sa kanya. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi na. Isusumbong kita kay Itay na gusto mong agawin sa akin si Rigor. Ano? Gusto mo bang pagalitan ako ni Itay? Hindi naman totoo ah. Nakursunada ko si Rigor. Hindi, Rosie. Hindi. Itay, may sasabihin sana ko sa inyo. Sana'y pagbigyan ninyo ang hiling kong ito. Ano ba yan, Rosie? Sige, sabihin mo sa akin. May problema ka ba? Oo nga po, Itay. Si ate kasi, alam na kursunada ko si Rigor. Pero, lumalapit pa rin siya kay Rigor. Kaya, kausapin niyo si ate para layuan na niya si Rigor. Ano? Teka, sino bang liligawan ni Rigor sa inyo ng ate mo? Itay, ako ang unang nakilala ni Rigor. Pero sumingit ang ate at inaagaw niya sa akin si Rigor. Totoo ba ang sinasabi mong yan? Hayaan mo, akong bahala sa ate mo. Hindi pwedeng yang ikaw pa ang bibigyan ng problema. Dapat ay unawain ka niya at ibigay ang magpapasaya sa'yo. Ay, salamat po, Itay, kung naintindihan ninyo ko. At naiintindihan niyo rin ang nararamdaman ko. Dahil hindi ko kaya kung mapunta si Rigor kay ate. Hindi ako papayag, Itay. Hindi po. Ano naman ang sinabi ni Rosie sa'yo? Parang naiiyak yata. Nagsumbong sa akin na yung kursunada niyang si Rigor ay inagaw daw ng ate niya. Ay, nako, alam ko na yan. Wala namang inaagaw si Alicia. Kundi, kaibigan lang niya yun. Kaya lang, alam mo na ang Rosie na yun. Pero alam ko, kaibigan ang turing lang ni Alicia doon sa binatang yun. Basta kausapin mo si Alicia. Napagbigyan na lang ang kapatid niya. Kung hindi pa, lumiligaw sa kanyang binata na yun. Alam mo siya, namimihasa na ang Rosie na yun. Mula pagkabata, lahat ng gusto, ibinibigay natin. Kaya yan, lahat ng bagay na gustong maangkin, nakukuha niya. Kaya kawawa si Alicia. Siya lagi ang nagbibigay sa lahat ng gusto ni Rosie. Hayaan na lang natin para wala ng problema. Kung wala pang relasyon sila Alicia at si Rigor. Ang mabuti pa para maliwanagan ang lahat. Para malaman natin ang desisyon ni Alicia. Kung payag siya sa hiling ng kanyang kapatid na magparaya na lang yung anak natin si Alicia para maging masaya si Rosie. Sige, ako na lang ang bahala na makipag-usap ka, Alicia. Alam ko na maiintindihan niya ang sasabihin ko sa kanya. Kung mahal niya ang kapatid niya, ay ibibigay ang magpapaligaya kay Rosie. Inay, puro luma na yung mga damit ko. Pwede bang ibili ninyo ako ng bago? Si ate, ang danyang damit. Ang gaganda pa. Hayaan mo anak, pag may napitas kaming gulay na ibebenta sa palengke, ibibili kita ng bagong damit. Ha? Totoo po, inay? Salamat po. Sabi ko na nga be, ang inay ko ang mapagmahal na ina, kaya swerte ko. Naku naman, binula mo pa ako. Pero huwag kang mag-alala.
Matutupad ang gusto mo na magkaroon ng bagong damit. Ay, opo, inay. Para may maisot ako pagdadala ako sa sayawan. At mainggit sa akin ang mga kaibigan ko. Teka, Rosie, huwag mong sabihin sa ate mo, para hindi siya magselos, dahil ikaw lang ang bibilhan ko ng bagong damit. Opo, inay. Siya nga pala, asan ang ate mo? Hindi ko pa siya nakikita mula kanina. Kwan po, inay. Dinaanan ng mga kaibigan at nagsimba po sila. Ganun ba? O sige, magbihis ka rin at magsisimba tayo. Wala po akong isusot Dahil luma na yung mga damit ko. Hiramin mo muna yung damit ng ate mo. At yun na lang ang isuot mo para makapagsimba ka. Sige na, kumuha ka na dun sa cabinet niya. Ay, Alicia, dadaan ka namin mamaya. Dadalo ulit tayo sa sayawan. Sige. Hintayin ko na lang kayo dun sa bahay namin. Maaga na lang ako maghapunan para makapaghanda ako. Okay, Alicia. Di na tayo mag-iwa-hiwalay, ha? Halina, sige uwi na tayo. sige na. Dito na ako maghintay ng tricycle. Bye, Alicia. Ay, mabuti na lang. At may bago akong damit na inago para sa dadaluhan kong sayawan. Nakahanda na yun. At hindi na ako magpaplansya pa. Kailangan na makauwi na ako para makapagpahinga muna ako. Tagal naman ng mga pasahero. Dapat may kasama na ako dito nakasakay para makaalis na ito. At hindi ako singilin ng mahal. Wala pa naman ng extra pera para pambayad sa pamasahe. Alicia, pauwi ka na ba? Pwede bang sumabay dito sa tricycle na sasakyan mo? Oo naman. Talagang naghihintay pa ng pasahero na kasabay ko. kailan ba? Ikaw, saan ka ba galing? May binili lang ako sa bayan. Gamot ng inay ko. Ang mabuti pa siguro kausapin ko yung driver para makauwi na rin ako. Sige, ikaw ang bahala. Pero wala na akong pandagdag sa pamasahe. Hindi, Sakto lilib na to. lang kita. Kaya huwag kang magalala sa bayad mo. Teka, din ka pa sa sayawan mamayang gabi. Oo. Dahil inimbita ako ng mga kaibigan ko. At saka daraanan nila ako sa bahay. Di mabuti. Dahil pupunta din ako doon. At sana tayo ulit ang magkapareho mamaya. Oo Pwede? naman. Para masulit ko ang pagdalo. Kung laging ikaw ang kasayaw ko. Oo naman, Alicia. Teka, at lalapitan ko na yung driver para makauwi na tayo. At makapaghanda na tayo para sa sayawan mamayang gabi. Alicia, ano ba yung sasabihin mo sa akin? At ayaw mong iparinig sa kapatid mo? Nay, magpapaalam sana ako sa'yo. Nadadalo sa sayawan mamayang gabi. At kasama ko ang mga kaibigan ko. Daraanan nila ako dito sa bahay, inay. Sige, papayagan kita. Pero maaga kang umuwi, Huwag kang magpuyat. Opo, inay. Ayoko ring magpuyat. Dahil sasamahan ko yung kaibigan ko. Dadalo sa okasyon ng pinsan niya na may kaarawan sa susunod na araw. Ganun ba? O sige, basta huwag kayong gagala sa gabi. Alam mo naman ang panahon ngayon. Delikado. Lalo na sa tulad mong dalaga. Opo, inay. Alam ko naman yan Pero may tagapagtanggol po kami. Kaya walang problema. Mabuti naman kung ganon. Kung hindi nila kayo pababayaan. Dahil ayaw namin ng itay mo na may masaktan sa inyo. Oo nga pala, inay. Asan po si Rosie? Bakit wala po siya dito sa bahay? Saan nagpunta? Pumunta dito ang tiyahin ninyo na nakatira doon sa bayan. At isinama siya. Dahil nagbalik bayan yung pinsan mo. Hinahanap ka, pero nagsimba ka raw. Hindi bali, inay. Nandun naman si Rosie. Siguro naman, pag uwi niya dito, may pasalubong din akong ibinigay. Sige, yun na po, inay. Papasok muna ako dun sa kwarto ko para makapagpahinga na ako. Mabuti naman at wala dito si Rosie. Hindi niya malalaman na dadalo rin si Rigor sa isang sayawan. Sayang siya. Hindi siya makakadalo sa sayawan ngayon at hindi niya makikita si Rigor. Kaya solo ko ang kapareho kong si Rigor at walang sagabal sa aming pagsasayaw dahil wala si Rosie na atat kay Rigor. Pero
Alam ko, hindi siya papatulan ni Rigor. Ring, nasaan mo si Alicia? Para makausap ko. Para sa kapakanan ng kanyang kapatid. Wala dito. Inimbitahan na dumalo sa isang sayawan kasama ng mga kaibigan. Inaanan nila kanina. Abay, lagi yata na dumadalo sa sayawan sina Alicia at Rosie. Buti na lang at wala dito si Rosie. Kaya, nag-isa lang na sumama sa kaibigan sa sayawan si Alicia. Nako, masama naman niyang laging nagpupuyat. Hindi naman lagi. Dahil hindi sila masyadong nagpupuyat. Sinusunod nila ang bilin ko sa kanila. Mabuti naman kung ganyan ang ginagawa. Na hindi sila nagtatagal sa sayawan para hindi sila mapagod sa pagsasayaw. Oo, iniisip din nila ang kanilang kalusugan dahil ayaw nila ng magkasakit. At ang sabi ni Alicia, ayaw niyang maapektuhan ang itsura niya. Kaya, parang ganun, inaalagaan niyang kalusugan. Totoo ang sinabi ni Alicia. Sana tigilan na nila ang pagdalo ng sayawan. Nag-aaway si Rosie at Alicia sa nakikilala nilang binata. At ayaw namang patalo ni Rosie. Na ang gusto ay ipaubayan ni Alicia yung binata. Na si Rosie ang naunang nakilala sa binatang yun. Alam mo ba siya? Naisip ko na lagi nating kinakampihan si Rosie. Baka darating ang araw na sumbatan tayo ni Alicia kung sobra na ang ginagawa ni Rosie sa atin niya. Naku, sayang naman. May sayawan pala. Sabi ng kaibigan ko. Di ba di? Minsan lang na hindi ako makadalo. Pero, nakakalibang din ang pagdalo ng sayawan. Dahil doon ko nakilala ang gusto kong maging karelasyon. Naku, namimiss ko ng si Rigor. Hindi bale. At sa susunod na araw ay uuwi na ako. Sigurado na dumalo si Ate Alicia. At sulit ang paglilibang niya dahil wala ko roon na nagbibigay ng problema sa kanya. Pag nakita ko na lumapit sa kanya si Rigor, ay naku, talagang masasaktan ako. Ano kayang mabuti kong dahilan kay Auntie para makauwi na ako? At ang gusto ko, maanyayahan ko si Rigor na mamasyal. Kailangan ko mag-isip ng paraan para masolo ko na si Rigor. Sana ay hindi niya ako hiyain sa aking hiring sa kanya pag niyaya ko siya na mamasyal. Alicia, anak, bakit ko kunti ang kinain mo? Gugutumin ka dun sa pakikipagsayawan mo. Ay, hindi po inay. Dahil bago kami pupunta doon sa sayawan, makikipag-birthday muna kami doon sa ama ng isa kong kaibigan. Ay, Alicia, anak, isipin mo na pinayagan kita na dumalo sa sayawan. Basta maaga kang umuwi, ha? Huwag kang magpupuyat. Opo inay, huwag po kayo mag-alala. Susundin kong lahat ang bilin niyo sa akin. Buti na lang kanyo't wala dito si Rosie. Kundi, aabuti na naman kami ng madaling araw. Gusto niyang patapusin ang sayawan nun eh. Hindi ba siya napapagod sa pagsasayaw, anak? Bakit niya patatapusin ang sayawan? Ay naku inay, hindi po. Alam niyo, pag nakita niyo siguro, tuwang-tuwa siya sa pakikipagsayawan at nalilibang po siya. Naku, Alicia, talagang ang hilig niyang sumayawan, no? Basta may narinig na sayawan, talagang dadalo siya. Tama po kayo inay. Hindi pwedeng hadlangan ang gusto niya. Gaya ng paghatid ni Rigor. Akala niya may gusto ako kay Rigor. Di naman siya nanliligaw sa akin eh. Kung ganun, anak, ang sabi ng itay mo, pagbigyan mo ang iyong kapatid para hindi siya ang ligawan at hindi siya magalit sa iyo. Sana, anak, intindihin mo na lang yung kapatid mo. Pwede ba, Alicia? Kailangan ko ng maganda. Kunin ko na yung damit ko sa cabinet. Sa bagay, hindi ko pa yun naisusuot. Dahil bago lang yun eh. Tinago ko yun para may maisusuot ako kung sakaling may pupuntahan ako. Asan na ba yun?
nagustuhan ko. Sigurado ako. Sinuot na naman ni Rosie yun eh. Kinuha niya na hindi man lang ipinaalam sa akin. Bakit niya pinakialaman yun? Ngayon anong isusuot ko? Ano? Sobra na talaga si Rosie. Sobra na! Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Saan ka ba nagpunta ha? At isinuot mo yung bagong damit ko. Ano ngayon ang isusuot ko? Bakit mo isinuot? Hindi mo man lang ipinaalam sa akin. Paano naman ate? Nauna kang nagsimba. At nang sinabi ni inay na magsisimba kami, ay wala akong isusuot. Dahil puro luma yung mga damit ko. At hindi gaya mo ate, marami kang damit at magaganda pa. Sana pumili ka ng iba. Hindi yung bagong-bago na bili ko. Hindi ko pa yun isusuot eh. Marami ka pa nang magpipilian. Yun kasi ang nagustuhan ko. At nang sinabi ko kay inay, pumayag naman na isuot ko na para makapagsimba kami. Sobra ka na talaga. Lagi na lang akong nagpapasensya sa'yo. Pero hindi mo rin iniisip kung gagamitin ko yun o hindi. Sana pag ikaw nasa kalagayan ko, sigurado, magagalit ka kung kukuha ko ng gamit mo. Di mo man lang sinabi sa akin. Ang dami mo pang sermon. Tapos na yun, ginamit ko na nga eh. Bakit ba nagpuputok ang butsi mo? Intindi mo na lang, hindi na ako uulit. Ewan ko sa'yo. Ikaw pa, na pag may nakita kang gamit ko na bago, hihingin mo ka agad. Hindi ka na magsasabi kung sa akin kung gagamitin ko yun. Dahil inggitila ka eh. Oh, asan na yung damit ko? Andun sa lalagyan ng marumi. Ikaw na lang bahalang maglaba. Pero, sorry ate ha, kasi napunit. Nasabit kasi sa pak. Ano? Sinira mo yung damit kong bago? Hindi ko pa yan naisusuot! Naku, hindi na kita mapapatawad sa ginawa mo ito! Hindi na! Ha? Ate? Ay, ano pa yung narinig ko sa inyong dalawa, ha, Alicia? Nag-away ba kayong magkapatid? Ano ba yung pinag-awayan ninyo? Sabihin mo nga sa akin. Paano naman kasi, inay? Ipinasuot ninyo kay Rosie yung bagong damit ko. Hindi ko pa yun isusuot eh. Hindi niya iningatan. Kaya yun, napunit. Imbis may susuot ako, wala. Inunahan pa niya ako at nasira pa. At sa bagay lang na ganyan eh. Pinagalitan mo na yung kapatid mo, ha? Hindi mo man lang inintindi. Eh, siyempre nagsimba kami kanina. Eh, sinabi sa akin na wala siyang may susuot. Eh, kaya sinabi ko sa kanya na hiramin na lang yung damit mo. Pero inay, tingnan niyo naman ha. Hindi niya iningatan. Kaya nagalit ako sa kanya. Hindi ko pa yun naisusuot. Eh, tama na yan. Eh, wala rin lang katuturan yung sinasabi mo. Eh, kapatid mo naman yung gumamit. Hindi ibang tao. Unawain mo na lang siya. Sobra na kayo. Lagi niyo na lang kinakampiyan. Kahit pa rin kanyang ginagawa. Sobra na kayo, inay! Ano? Sobra na ako, kama? Walang hiya ka. Sisigawan mo pa akong nanay mo. Bastos kang anak. Ah! Inay, tinampal niyo ako. Ah! Dahil wala ka ng respeto sa akin. Bastos kang klaseng anak. Kaya lumayas ka dito. Lumayas ka! Auntie, pumunta ako rito sa inyo dahil may ipapakiusap sana ako sa inyo. Ano ba yung pangamangkin? Sige sabihin mo. Kung kaya ko ay hindi ka mapapahiya. Juan po, auntie, pwede ba akong makitira dito sa inyo? Dahil wala po ako alam na pupuntahan eh. Bakit Alicia? Nagtampo ka ba sa iday mo at lumayas ka ganun pa? Hindi po ako naglayas, auntie. Kundi pinalayas po ako ni inay. Dahil sa kapatid kong si Rosie. Kinampiyan naman kasi. Aba,
Matagal na ginagawa ng inay at itay mo yan sa iyo. Sobra na sila. Dapat, pantay-pantay ang pagmamahal sa inyo na mga anak nila. Yun sanang dapat nilang gawin, Auntie. Yung kapatid kong may kasalanan. Tapos ako pang pinagalitan. Tinampal pa ako ni Inay. Ano? Sige, Alicia. Ipaliwanag mo sa akin ang punot dulo ng pag-aaway ninyo ng kapatid mo. At ang dahilan, bakit ka pinalayas ng inay mo? Kung mali sila, ay pupunta ako sa bahay ninyo at pagsasabihan ko ang iyong inay. Hindi pwede na kampihan niya ang isa sa inyo. Sige, sabihin mo sa akin ang lahat ng nangyari. Maure, gabi na. Baka hindi pa umuwi si Alicia. Saan ba siya pumunta? Ay, nako. Huwag mo nang hanapin ang suwaid mong anak. Akalain mo ba naman wala siyang respeto sa akin. Sinigawan pa ako. Ano? Bakit niya ginawa sa iyo yun? Ano bang nangyari? Di bang sabihin mo sa akin para alam ko naman? Hinaway niya ang kapatid niya na humiram ng bagong damit niya. Hindi pa daw niya naisuot. At bago pa raw yun. At napunit pa. Kaya naman pala talagang magagalit yun. Dahil sinira ni Rosie ang damit. Hiniram niya pero hindi iningatan. Hindi naman sinadya ni Rosie na gano'n ang mangyayari sa damit ni Alicia. Pero nagalit sa kapatid. Hindi man lang inunawa. Siguro mahal ang pagkabili niya. At di pa naisusot. Kaya naginit ang ulo ng kapatid dahil napunit pa. Sana inintindi muna ang kapatid. Dahil wala siyang maisuot. At saka importante ang pinuntahan namin. Nagsimba kami para magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya sa atin. Pero anong ginawa niya? Pinagalitan ni Alicia ang kapatid niya. Kaya yun, pinalayas ko siya. Mabuti naman. At umalis na dito si ate. Ang damot niya. Kaya inay, sana, pag may papabili ako sa inyo, pagbigyan mo naman ako, ha? Oo naman, anak. Basta may pera tayo. Bibilhin ko ang gusto mo. Hayaan mo bukas, pupunta tayo sa bayan para mamalengke. Talaga po, inay? Naku, ngayon lang ako sasama sa inyo. Dahil laging si ate ang kasama ninyo kung pupunta kayo sa bayan eh. Bakit? Gusto mo bang sumama sa akin pag nagbinta ko ng mga gulay sa palengke? Opo, inay. Noon pa. Tingnan niyo si ate. Siya lang ang nakakabili ng mga damit niya. Pero ako, yung mga luma niyang damit ang binibigay sa akin eh. Huwag ka lang magtampo dyan. Mula ngayon, ikaw na ang isasama ko sa pagbibinta ng mga gulay. At maibili kita ng lahat ng gusto mo. Ha? Totoo po, inay? Naku, salamat po. Dahil wala na akong kati sa mga bibilhin ninyo, inay. At makakabili na ako ng damit para gamitin sa pagdalaw ko sa sayawan. Siyempre naman, anak. Mahal na mahal kita kasi. Basta tulungan mo naman ako dito sa mga gawaing bahay para matuto ka naman. Opo, inay. Kung ano man ang gusto niyong gagawin ko, ay susundin ko po. At tutulungan ko kayo sa gawaing bahay para di kayo mapagod. Dala ko na siya, Alicia. Namimiss ko na siya. Pero, hindi pa nga ako nakapagtapat ng pag-ibig sa kanya. Dapat ko nang sabihin sa kanya yung tinitibok ng puso ko. Alam ko naman na may pagtingin din siya sa akin. Pero iniisip pa rin niyang mga kapatid niya. Siya yung nagsasakripisyo. Hindi pwede na mahalin ko si Rosie dahil wala akong nararamdaman sa kanya. Ngunit tinitulog ko na siyang kapatid. E mamayang gabi, dadalawin ko si Alicia. At pagdapat ako ng pag-ibig sa kanya, siya ang gusto ko. Baruse, baga pa, nandyan ka na sa may tabi ng bintana. May hinihintay ka bang bisita? Opo, inay. Wala na dito si ate. Sana, pagkakataon ko na ito. Pag dumalaw si Rigor, ay ako ang kakausapin niya. At hindi ako papayag
na si ate ang ligawan niya. Ay, Rosie, anak. Mali yata yung ginagawa mo. Ikaw pang babae ang manligaw sa rigor na yan. Opo, inay. Kahit anong paraan na gagawin ko para maibaling sa akin ang pagmamahal ni Rigor. Kaya mong sabihin kay Rigor na gusto mo siya. Ay naku anak, mas ayaw ng lalaki ang unahan mo ang desisyon nila. Ay kailangan mong hintayin mo na kusa silang manligaw sa'yo. Paano, inay? Kung maunahan ako ni ate. Baka, nilandinan niya si Rigor noong namalingki siya. Kaya inihatid siya dito ni Rigor. Hindi naman siguro anak. Alam mo, medyo pihi ka ng ate mo. Ilang binata rin ang nanligaw sa kanya. Pero bigo silang lahat sa kanya. Inay, alam po ninyo. Alam ko na may kursunada si ate kay Rigor. Sinungaling ang ate na yun eh. Pero halata ko naman sa kanya na ang lagkit ng tingin niya kay Rigor. Kaya hindi ako naniniwala sa kanya. Talagang gusto rin niya si Rigor. Aba, Rosie, may tinatahulan ng aso natin. May tao yata. Tingnan mo nga. Opo, itay. Hintayin muna natin kung tatawag. Saka buksan ang pinto. Yano, aling aling. Di ba dumalaw sa inyo? Ha? Itay! Si Rigor yun! Siya ang tumawag! Eh, sige anak. Ikaw nang bahalang magbukas ng pintuan at kausapin mo siya. Opo, itay! Sandali lang! Nariyan na! Magandang gabi sa'yo, Rosie. Ang ate mo, Alicia pala. Tulog na ba? Ha? Kwan, wala siya dito. Nagbakasyon siya. Ano? Nagbakasyon? Hindi mo lang sinabi sa amin. O sige, aalisin ako. Babalik lang ako sa ibang. May sasabihin sa anak ko. Kaya hindi na ako magtatagal. Alis na ako. Pasensya na sa istorbo. Ha? Rigor! Sandali lang! Mag-usap muna tayo! Rigor! Naku, hindi na ako pinansin. Visit talagang ate Alicia na yun. Visit! Mula nang pinalayas ako ni inay sa amin, hindi na nila ako hinanap. Talagang si Rosie lang ang mahal nila. Magtitis na lang ako dito. Alicia, lumabas ka dyan at may naghanap sa'yo. May bisita ka. Sandali lang po, ante. Lalabas na po ako. Sino kayang sinabi ni auntie na bisita ko? Ang mabuti pa, lalabas na ako dito sa kwarto ko para malaman ko kung sino ang bisita ko. Sino kayang sinabi ni auntie na nandito? Ayun siya, nakatalikod. Lalapitan ko. Sino ba ang... ha? Ikaw? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Hindi ko akalain. Ikaw pala ang sinabi ni auntie na bisita ko. Paano mo nalaman na nandito ako, Rigor? Eh di, nagtanong sa mga kaibigan mo. Alam ko naman eh. Hindi sasabihin ni Rosie kung nasaan ka. Alam mo na ba ang nangyari sa akin? Kaya dito ako nakikitira sa auntie ko? Ay, oo, Alicia. Alam mo ba na matagal ko nang gustong kausapin ka. Pero nagdadalawang isip ako. Dahil sa kapatid mo. Kaya mabuti na lang at umalis ka sa bahay ninyo. Kaya, ito na yung pagkakataon para malaman na umiibigin ko sa'yo, Alicia. Mahal na mahal kita. Pero papaano naman yung kapatid ko na umaasa sa iyo? Wala akong pagmamahal sa kapatid mo. Ikaw, tinitibok ng puso ko, Alicia. Anong magagawa ko? Oh, Alicia. Rigor, ang kamay ko, bitawan mo. Baka makita ka ng auntie ko. Wala siya na dito. Nakita kong walis na siya. E samantalin na natin ang pagkakataong ito, Alicia. Rigor, huwag mo akong Alicia. yakapin. Hindi pa kita sinasagot. Hindi ako maghinayang, Alicia. Hindi na ako magapaghintay. Huwag. Baka may makakita sa atin. Isusumbong pa ako sa mga magulang ko. Nakasarado ang pinto ng kwarto mo.
Walang makakakita. Ano man ang gagawin nating dalawa? Oh, Alicia. Alicia. Rigor. Alicia. Rigor. Bakit mo ginawa sa akin to, Rigor? Paano na ako ngayon? Baka magbunga itong nangyari sa akin. Huwag kang mag-alala. Pananagot lang kung nangyari ito. Para agad naman kapag pagkasal na tayo. Ano, payag ka? Oo naman. Dahil nakuha mo ng pagkababae ko, kaya kailangan na magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Siyempre. Para wala nang sagabal sa ating pagmamahalan. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi kita lulukuhin, Alicia. Dahil mahal na mahal kita. Pwede bang marinig ko naman sa'yo? Mahal mo rin ako. Oo, Rigor. Mahal na mahal din kita. Kaya lang, ipapaubaya sana kita kay Rosie. Pero sa nangyari sa atin ngayon, hindi na ako papayag na iwanan mo pa ako. Hindi na, Alicia. Dahil ikaw ang mahal ko. At gusto kong makasama habang buhay. Ako rin, Rigor. Kung si Rosie ang mamahalin mo, baka wala na akong interes na magmahal pa. Hindi magiging matandang dalaga na ako. Hindi rin kang papayag dyan. Kaya huwag kang mag-alala. Pakakasalan kita para hindi ka maging paulitan. Auntie, may ipagtatapat po sana ako sa inyo. Kailangan na malaman niyo po ito. Auntie, may nangyari na sa amin ni Rigor. Ano? Ay, kailangan na sabihin mo na dapat na siya makipag-usap sa magulang mo para may tagda kasal ninyo. Hindi ko alam, Auntie, kung pupunta sila dito. Dahil galit sila sa akin eh. Hindi nga ako hinanap kung nasan ako ngayon. Kaya kayo na lang ang bahalang makipag-usap kung sakaling mamanhikan si Rigor, ha, Auntie? Hindi ba? Pupunta ako doon sa inyo para sabihin na mag-aasawa ka na at mababanhikan na si Rigor sa susunod na linggo. Sige po, Auntie, para malaman natin kung anong desisyon nila sa pamamanhikan ni Rigor. Alam niyo, Auntie, wala na silang pakialam eh. Pero mas mabuti kung ipaalam natin na ako ay mag-aasawa na para wala naman silang masabi sa akin. Tama ka, Alicia. Kung harap sila ay mabuti naman. Kung hindi naman problema. Dahil nasa hustong gulang ka na, Alicia. Opo, Auntie. Mas gusto ko na ipaalam sa kanila bilang respeto ko sa kanila bilang magulang ko. Kung ayaw nila akong kilalaning anak, bahala na sila. Oy, di bali, Alicia. Hindi kita pababayaan. Pupuntahan ko ang iyong mga magulang para malaman kung harap sila sa magulang ni Rigor. Kung hindi pwede, ako na ang tatayong magulang ko. Maraming salamat sa inyo, Auntie. Dahil alam ko na kayo lang ang nagmamalasakit sa akin. At kayo na rin ang tinuturing kong ina. Dahil hindi ko nadama kay inay na ako'y mahal niya. Kundi si Rosie lang. Huwag ka nang magtampo, Alicia. Siguro may panahon na maiisip din nila na ikaw ay bahagi ng inyong pamilya. Kaya hayaan mo sila. Basta nandito lang ako na handang tumulong sa iyo. Ano ka ba naman, Aureng? Hindi mo na naalala yung panganay mo. Hindi na ninyo hinanap. Parang baliwala sa inyo si Alicia. Ay nako, madamot ang babaeng yon. Kahit kapatid, hindi inunawa, hindi man lang pinagbigyan, inaway pa. At alam mo pa, hindi ko nagustuhan ang inasal niya sa akin. Ako na kanyang ina, sinigawan. At sinabing sobra na daw ako. Bakit? Hindi ba totoo ang sinabi ni Alicia? Na laging nagpaparaya sa lahat ng gusto ni Rosie ay ibinibigay niyo sa kanya. Hindi naman lahat. Yung tama lang ang pagbibigay namin sa kapritso ni Rosie. Ay nako, huwag mo nang ipagkaila, Aureng. Noon pa man, ay alam ko na laging lugi sa hatian si Alicia. Kaya hindi ko siya masisisi
kung di na niya matiis ang ginagawa ninyo sa kanya. Siguro, ubos na ang pasensya niya. Kaya, sinagot ka niya, Aureng. Eh, siya nga pala. Eh, bakit ka nandito? Ano bang kailangan mo? May pinapasabi sa'yo yung Suel kong anak? Huwag mo sabihin dyan kay Alicia. Hindi ganun ang ugali niya. Mabait, maunawain, at mapagbigay. At masunurin pa. Eh, Kwan, may mamamanhikan. At gusto niya, nandun kayo. Ay, ikaw na ang bahalang makipag-usap sa mamamanhikan. Ayoko nang makialam sa bagay na yan. Dahil matigas ang ulo. Hindi niya alam ang magpakumbaba. Kaya bahala siya sa buhay niya. Inay, nakita ko nakausap ninyo si Auntie. Bakit? Ano bang sinabi sa inyo? Sinabi na doon na daw tumuloy ang ate mo. Pero ang walang hiya, naglandi siya kaagad. Ha? Anong ibig niyong sabihin, Inay? May nobyo na si ate? Oo, mayroon na. At sinabi ng auntie mo na mag-aasawa na raw yung ate mong malandi. Oh, di mabuti. Para wala na akong kaagaw kay Rigor, pwede ko nang yayain na mamasya si Rigor. At gagawin kong lahat para akong mahalin ni Rigor. Pero Rosie anak, sana huwag kang mabibigla sa sasabihin kong ito Tsaka kalimutan mo ng lalaking daw. Bakit po, Inay? Sino ba ang sinasabi ni Auntie na magiging asawa ni ate? Walang iba, kundi si Rigor, ang mapapangasawa ng ate mo. Ang sabi, may nangyari na daw sa kanila. At isa pa buntis na daw ang ate mo. Ano? Hindi. Hindi totoo yan. Kailangan na hadlangan ninyo sila, Inay. Hindi pwede na matuloy ang pagpapakasal nila. Hindi! Ano, pupunta rito si Susie at may pinapasabi sa'yo. O ano yun? Doon pala tumira yung anak nating Suel. At alam mo ba ang kanyang ginawa? Anong ginawa na sinasabi mo? Gumawa ba siya ng kalokohan para mapahiyang pamilya natin? Oo, naglandi siya kaagad. Kaya yun, buntis na siya ngayon. Ano? Pananagutan ba ng nakabuntis sa kanya? Baka iliwaran sasabihin mo kung sino ang lalaki yun. Para magbayad sa ginawa niya kay Alicia. Huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Dahil pakakasalan siya. Kaya pumunta nga dito si Susie para ipaalam ang pamamanhikan ng magiging asawa. Para maitakda ang kasal nilang dalawa. O ano? Gusto mo bang ikaw na ang humarap at makipag-usap sa mamamanhikan na mga magulang ni Rigor? Bakit ikaw? Hindi ka ba pupunta para alam mo kung kailan sila ikakasal? Hindi ako makikipag-usap. At kahit sa araw ng kasal ng Alicia na yon, hindi ako dadalo. Aureng! Auntie, ano pong resulta ng pakikipag-usap ninyo kay Inay? Pupunta ba sila dito sa araw ng pamamanhikan ni na Rigor at kanyang mga magulang? Ay, dako, Alicia. Ikinalulungkot ko. Dahil matigas ang puso ng itay mo. Mas lalong nagalit sa iyo. Dahil naglandi ka raw agad. At inagaw mo daw ang lalaking gusto ng kapatid mo. Ano? Pero auntie, paano ako magpaparaya? Ayaw sa kanya ni Rigor. Nang sinabi ko na may gusto ang kapatid ko sa kanya. Hindi na niya iniintindi ang damdamin mo, Alicia. Ang iniisip lang ay ang kapakanan ni Rosie. Kaya hayaan mo na sila. Basta ang importante ay nasabihan sila. Kung hindi sila pupunta, ay wala kang kasalanan. At sabi pa ako na ang bahala sa'yo. Kung ganun, auntie, matindi pa rin ang galit ni Inay sa akin. Dahil makikipag-asawa na ako. Yun ang totoo, Alicia. Kahit anong paliwanag ko sa itay mo, ay hindi niya ako pinakinggan. Kaya huwag ka nang magproblema. Dahil matutuloy ang pagpapakasal ninyo kahit wala sila. Talagang ipinakita ni Inay na wala siyang pagmamahal sa akin, auntie. Dahil
galit pa rin siya sa akin. At ang importanteng okasyon sa aking buhay, hindi sila dadalo. Hindi bali, ante. Dito naman kayo na nagmamahal sa akin. Maraming salamat sa iyo, ate. Walang hiya ka, ate. Inagaw mo sa akin ang mahal kong si Rigor. Ang sabi mo, hindi mo siya kursunada. Yun pala, atat na atat ka sa kanya. Kaya nagpabuntis ka kaagad. Mula ngayon, ay ituring kitang patay na. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mong pang-aagaw sa mahal ko. Napakasakit sa aking kalooban. Ang pagkabigo ko kay Rigor. Parang gumanti si ate sa akin. Kaya nilandi niya si Rigor para mabuntis siya. Isinusumpa ko. Sana, hindi habang buhay ay magiging masaya ka, ate. Hindi! Tapos na ang kasal natin, Alicia. Pero bakit malungkot ka? Hindi ba dapat masaya ka dahil wala nang handang sa pagmamahalan natin dalawa? Masaya sana ako kung dumalo ang mga magulang ko. Talagang pinakita lang nila sa akin na hindi ako mahal. Alam mo, nahihiya ako sa mga kamag-anak mo eh. Wala man lang sa pamilya kong nakita nila na pumunta sa araw ng kasal ko. Hayaan mo na yan. Huwag mo na isipin yan. Importante, tapos din ang kasal natin dalawa. At ikaw ang pangarap kong makasama habang buhay. Ganon din ako, Rigor. Kahit alam ko na sasamang loob ni Rosie sa akin, sinunod ko ang tinitubok ng puso ko. At ikaw lang ang mamahalin ko, Rigor. Oo, Alicia. Akong bahala sa'yo. Ano ba lang pinangako ko? Sa harap ng altar, yun. Tutuparin ko. Salamat ha. Sana balang araw, uuwi din tayo sa amin. At hihingi ako ng tawad sa mga magulang ko. Pero palilipasin ko muna ang sama ng kalooban nila. Saka tayo magpapakita sa mga magulang ko. At sana, tawarin nila tayo. Sige, kung yan ang gusto mo. Yun ang gagawin natin. Sunod-sunod na ako kung ano yung gusto mong mangyari. Kung gusto mo patawarin tayo magulang mo, sige. Pupunta tayo balang araw. Sana nga, para wala akong problema. At maging maayos ang relasyon namin ng aking pamilya. Rosie, anak, huwag mo lang isipin ang lalaking yaon. Talagang hindi kayo para sa isa't isa. Pero masakit sa akin, inay. Ang pagtatraidor ni ate sa akin. Sinungaling siya. Sabi niya wala siyang gusto kay Rigor. Alam mo na, tapos na yan. Makakahanap ka pa ng mas higit sa Rigor na yaon. Sa bagay, bata ka pa naman. Hindi ko alam, inay, kung makakalimutan ko pang kabiguan kong ito. Baka hindi ko kaya, inay. Si anak, pilitin mo na huwag nang isipin ang bagay na nasaktan ka. Ituring mo masamang panaginip ang iyong pagkabigo at paglibag ka para hindi ka malulungkot. Ewan ko, inay, kung anong magagawa ko. Pero sa ginawa ng ate na inagaw niya si Rigor sa akin, ay gagantihan ko siya. Tanda niyo, inay, gaganti ako. Ay, anak, masama yung iniisip mong yan. Kasalanan sa Diyos kung gaganti ka. Ipaubaya mo na lang sa Diyos ang lahat. Siya ang magpaparusa sa may kasalanan para hindi ka na magkasala. Sobrang nasaktan ako, inay. Kaya kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko. Kaya tulungan niyo ko, inay. Ano pang gagawin ko? Ano, inay? Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Aure, parang nakita ko na mangiyak-ngiyak si Rosie. Ano bang sinabi niya sa'yo? Ano pa? Lubhang nasaktan si Rosie sa pagpapakasal ni Rigor kay Alicia at nag-iisip na gumanti sa kanila. Ano? Dapat pinayuhan mo siya para hindi siya gumawa ng masama kina Alicia at Rigor. At palagay ko, hindi niya gusto si Rosie. Kaya hindi niya pinatulan si Rosie. Tama ka dyan.
Pero napag-aaralan naman ang pagmamahal, hindi ba? Kaya dapat na magparaya si Alicia. Pero hindi giniit pa rin ang gusto. Dahil mahal niya si Rigor. Kaya yun, nagpabuntis ka agad para hindi mawala sa kanya si Rigor. Ay, huwag na nating isipin niya. Dahil tapos na. Nag-asawa na si Alicia at si Rigor. Buti na lang at hindi humadlang si Rosie nang ikasal si Alicia at Rigor. Ipinaliwanag ko na yan sa kanya. Pero alam mo, masama pa rin ang loob sa kanyang ate. Sa bagay, ganyan lang sa umpisa. Alam ko nalilipas din ang init ng ulo ni Rosie. Basta lagi mong pagsabihan at isama sa pagpunta mo ng bayan at ipamili mo siya ng mga kailangan niya. Oo nga pala. Naalala ko. Magpapabili siya ng bagong damit eh. Kaya isasama ko siya bukas para makapili siya ng gusto niyang damit. Dito ka lang siya, at magluluto na ako ng ating pananghalian para maaga tayong kumain mamayang tanghali. Mahal, malaki na rin dyan mo. Ano bang nararamdaman mo ngayon? Naku, Rigor, alam mo ba, ang lakas niyang sumipa at nasasaktan ako kapag parang bumibigat ang dinadala ko eh. Siya nga pala, Alicia. Yung mga vitamins mo dyan, lalo na sa baby, huwag mong kakalimutan ganyan. Para malakas ang katawan sa panganak. Ganon din si baby. Nagiging malusog niyan. Oo nga pala, ikaw muna ang sumama sa akin sa pagpapacheck up ko. Dahil nahihirapan akong lumakad eh. Sige, tamang-tama. Hingal Bukas, holiday. Kaya wala kaming pasok, sasamahan kita. Salamat naman kung ganon. Para makabili pa ako ng ibang kailangan para sa akin at sa baby natin. At yung prutas na gusto kong tikman, sana mabili ko yun, Rigor. Oo, mag-alam tayo. Baka yun ang pinagbilihan mo eh. Kaya dapat lang na mabili natin yun. Siya nga pala, may ipon ka na ba para sa gastusin sa panganganak ko? Baka ginagastos mo lahat. Hindi ka na nagtitira. Huwag ka nang mag-alala dyan. Nagagastusin sa ospital. Meron akong ipon dyan para sa panganganak mo. Ano kayang mabuti kong gawin? Para makaganti kay ate. Kailangan kong makaisip ng magandang paraan na hindi siya maghinala kung ibibigay ko sa kanya. Talagang hindi pa rin nawala ang nararamdaman kong galit sa heart ko. Sa tingin ko ay masaya siya dahil pinakasalan na mahal kong si Rigor at mahal din niya. Pero ako ito, nagtitiis ng sama ng loob. Wala pa akong maisip kung paano ko gantihan si ate. Hindi ba? Hindi muna ako kikilos para hindi nila malaman na may plano ako at sila rin ay makadaman ng lungkot. Hindi lang ako, no? Nung kala ni ate, pababayaan ko na lang siya na maging masaya. Pero ako, nalulungkot sa buhay ko. Hindi pwede. Kailangan na magaganti ako. Oo, gaganti ako talaga. Pagbilis lumipas na buwan at hindi pa dumalaw ang mag-asawa kay Alicia. Dadalo hospital at bagong panganak. Kaya punta ko si Aulie at ibabalita ko sa kanya na lumabas na yung apo niya. Sana dahil mawala na rin ang sama ng loob ni Aulie sa anak niya. At teka, si Rosie ang masasalubog ko. At kaya siya pupunta. Haya, malapit na siya sa kinaroroonan ko. Rosie, saan ka ba pupunta? Ha? Sino ka ba? Ilang kita na kita dito Naku, akala mo kung saan ko makikita. Asan si Rigor? Hinahanap ko siya O bakit? Hindi mo ba alam na asawa na siya ng ate mo? Sada, dalawin mo at nanganak na. Ano? Nanganak na ang inahin? Sana puro tanda ang lumabas, Para may sasabong yung asawa niyang pangit. Ano bang nangyayari kay Rosie? Nawawala yata sa sarili.
Parang hindi niya matanggap ang kabiguan niya. Rosie, halika. Samahan mo ako doon sa bahay niyo. Kakausapin ko ang itay mo. Wala ko itay. Ang naroon ay 2 matanda na pulubi. At nakatikim sila ng palo dahil matigas ang ulo nila eh. Nasaan si Rigot? Nasaan yung bahay ko? Teka, ikaw, pulubi ka rin ano? Samahan mo ko. Paano ba ito? Teka. Pwede bang samahan mo ko? Samahan mo muna ako. Saan ka ba pupunta? Ay, sana'y pumayag na sumapa sa akin si Rosie. Rosie, halika na. Ay, hindi ako pwede sumama. Dahil hinihintay ako ng kadate ko. Sige, alis na ako. Rosie, sandali lang. Mag-usap muna tayo. Rosie! Hindi na niya ako pinansin. Ang mabuti pa ay tingnan ko kung ano ang ginawa ni Rosie sa itay at itay niya. Ano ka mo, Aureng? Si Rosie ang nagtali sa iyo. Yung sa loob ng bahay. Oo. Buti na lang at pumunta ka rito. Baka kung ano pang gawin sa amin pag bumalik. Umalis siya dahil may hahanapin daw. Ay, nako. Delikado pala ang kalagayan ni Rosie. Nasisiraan siya ng bait. Dahil labis niyang dinamdam ang pagkabigo niya. Ay, teka. Sabi niya, pinalo kayo. Totoo ba yun? Hindi naman. Hindi ko alam na gano'n na siya. Wala pa naman dito si Shano nasa ospital. Ano ang mabuti nating gawin? Ay, dapat nadalhin siya sa ospital para magapan. At hindi lumala ang kalagayan niya. At teka, hihingi tayo ng tulong sa kapitan para makatawag siya sa ospital at maisakay sa ambulansya. Dahil sa doktor, nagagamot sa kanyang mental disorder. Pwede ba tulungan mo kami? Para sa lalong madaling panahon ay ma-check up ng doktor ang kanyang sakit. Ay, kasalanan ito ni Alicia. Dahil hindi niya pinagbigyan ang kapatid na ibaling ni Rigor ang pagmamahal niya kay Rosie. Huwag mo nang sisihin si Alicia. Kahit gusto niyang pagbigyan, kung di siya gusto ng Rigor, talagang walang magagawa si Rosie para siya ang mahalin. At ang mahal ni Rigor ay si Alicia. Pwede ba? Huwag mo nang kampihan si Alicia. Sa nangyari ito sa kapatid niya, talagang hindi ko mapapatawad ang Aliciang yon. Isusumpa ko siya! Ano? Nako, Alicia. Masamang balita. Ang iyong kapatid na si Rosie ay nasisiraan ng bait. Pati ang itay mo ay itinali. Buti at wala doon ang itay mo dahil nasa ospital siya. Ano bang nangyari kay Itay? Ano pong sakit niya? Sinong nagbabantay kay Itay sa ospital ngayon? Wala nga. Kasi ang itay mo umuwi para kumuha ng damit na pampalit ng itay mo. Pero hindi na nakaalis dahil itinali siya ni Rosie. Akala ko, sinaktan niyang itay mo. Dahil sinabi ni Rosie nang masalubong ko na pulubi ang itay mo. Hindi na niya kilala. Kawawa naman pala si Rosie. Nasaan na siya ngayon, Auntie? Naipasok na ba sa mental hospital? Ay, hindi pa nga eh. Dahil umalis siya nang kausap ko pa. At sinabing may hahanapin. Tumakbo. Kaya hinahanap na ngayon ng mga tao doon. Baka kung saan pa siya mapadpad. Dapat na mahanap ka agad si Rosie, Auntie. Baka makasalubong siya ng mga lasenggo o kay mga adik. Gawan siya ng masama. Huwag ka nang mag-alala. Baka kung mapaano ka pa at mabinat. 2 linggo ka pa lang eh. Tiyak po, Auntie. Sisisihin ako ni inay niyan sa nangyari sa kapatid ko. At alam ko na sinabi sa inyo na inagawan ko si Rosie. Ay, naku, Alicia. Huwag mo lang isipin yan. Ipinaliwanag ko na sa inay mo na wala kang kasalanan. Dahil ikaw ang mahal ni Rigor at hindi si Rosie. Pero hindi nakinig sa akin ang inay mo. At isa pa, nasa ospital din ang itay mo. Baka pag nalaman ang nangyari kay Rosie, mas lalo na madagdagan ang galit din ng itay mo sa iyo. Opo, Auntie. Alam ko na mangyayari yan Pero magagalit sila sa akin. Pero wala akong magagawa. Kundi manalangin na lang sa Diyos na liwanagin ang isipan ni Inay at Itay
na sana ay maunawaan nila ako, Auntie. Totoo ba yung sinasabi? Nasira ng bike? Si Rosie? Nasaan siya? Pinapagamot na ba? Hindi pa. Siya ay hinahanap pa. At walang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Kaya, nakokonsensya ako sa nangyari sa kapatid ko eh. Hindi ko alam kung ano nang kalagayan niya. Kumakain ba siya o ano? Sinong nag-aalaga sa kanya ngayon? Alicia, wala kang kasalanan. Dahil lahat naman ng luho niya binigyan ng mga magulang mo. Nagsakripisyo ka noon. Dahil lagi ikaw nagpapaubaya. Lahat ng hinihiling niya, binibigay sa kanya. Anong para sa'yo? Wala. Kaya huwag kang mag-isip na ikaw may dahilan kung bakit nagkagano ng kapatid mo. Hindi siya nakakaranas ng mabigo noon. Oo nga, pero iba naman to. Hindi naman ito laruan o bagay na pwedeng ibigay ko sa kanya. Siyempre, ipaglalaban ko ang aking karapatan na pantay-pantay tayo. Hindi yung ibibigay ang isang minamahal, hindi ba, Rigor? Tama ka. Tayo dalawang may mamahalan. At magsasama tayo habang buhay. Bukol yung pamilya tayo. Maayos. Masayang relasyon. Oo, Rigor. Kailangan na pagsikapan natin na matupad ang pangarap natin na pamilya. At palakihin ang mga anak natin na pantay-pantay ang pagmamahal natin sa kanila para hindi sila magaya sa nangyari sa aming pamilya. Huwag mo lang problemahin yan. Dahil may mga naghahanap din sa kapatid mo. Kaya nag-report na din sa mga pulis para makatulong sila sa paghanap ng kapatid mo. Kaya ipanatag mo lang ang kalooban mo. Salamat sa pagmamalasakit mo sa akin, Rigor. Nandyan ka palagi para tulungan ako at mahalin ng tapat. Pangako ko rin sa iyo, mamahalin kita habang nandito pa ako sa aking mundo. Hindi ko inaasahan na labis ang pagdaramdam ng kapatid ko sa kanyang kabiguan sa pag-ibig. Kaya nasiraan siya ng pain. Kaya nadagdagan ang galit ng mga magulang ko sa akin. At hindi na nagtagal, natagpuan ng kapatid ko at nadala ng isang may magandang kalooban. Kaya walang masamang nangyari sa kanya. Pero masakit sa akin nang namatay ang aking inay. Isinumpara ako. Ganon din ang sinabi ni inay na isinumpara niya ako. Pero sa awa ng Diyos, ay walang masamang nangyari sa amin ni Rigor. Nanatiling nagmahal sa akin ng tapat at nagkaroon kami ng 2 anak. Hanggang dito na lamang. Nagpapasalamat. Alicia. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.